To work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there. Sabi ni Speed Masanay, the Filipino people are watching you. Baka wag na wag ka magkamali, Rimulya. Baka ikaw na ang maging dahilan para tuluyang mapatalsik ang amo mong si BBM. At ikinagagalit ko yung pagpressure ng mga senador kay Ping Lacson na magbitiw sa posisyon bilang Chairman Committee on Blue Ribbon Committee sa Senado. Kasi ang ibig sabihin nun, cover up, matapos na ibunyag ni Ping Lacson na almost all sa mga senators sabit sa insertion. Paano mong nasabi na galit ako sa natutuwa pa ako sa korupsyon? Galit na galit nga ako sa korupsyon. Kaya dapat hindi makaupo si Sara Duterte na anak ni Digong na si nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ini-interview yung bagong ombudsman si Boying Rimulya. To work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will there be changes to the checks? Oh, Lifestyle check daw. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law, yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yung talagang natin dito. Tapos, ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong parang masayang-masaya si Boying. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrampol na paano na ating violate. Kaya lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makidnap pag nilabas natin lahat. Correct. At siguro isa pang bagay na dapat, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned and yung interview niyo po sa media na gusto niyong makatuwang yung sa paniniguro. Crowdsourcing. Crowdsourcing, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Usapan yun kasi how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang mabilisan. I-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Correct. Ganon, speedy trial po. Para pag hindi guilty, acquitted ka agad. Ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin, at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Carry on. I think that we're in the right direction, so they should carry on the fight here.
fight for justice. May ilan lang. Hindi, basta tanong mo na. Malalaman nyo na lang. Di ba? May surprise si Boying. Ano yan, gagawin ko ng... May surprise announcement. Kasi I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Correct. Para... Hindi, we will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin to. Okay? Salamat. Tuwang-tuwa si Boying at yung mga kasama niya sa DOJ. Kaya nanginginig na yung mga korap, mga kababayan. Kasi sabi ni Boying Rimulya, wala tayong sisinuhin. Walang secret cow. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Correct. Yung policy na evaluate mo na ang kaso para to leave out yung mga nuisance cases, you will be adopting the same ombudsman. Siyempre, dapat taasan na standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag final na, ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Delaying kasi tactics. Ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayo ang tinusitas na iwanan sa DOJ. Bakit hapon? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, siyempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust. Sir, meron ka bang mga list of names na i-recommend sa Pangulo na pwede i-recommend sa Secretary? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting pagdating ng Biyernes. Not necessarily related sa ghost projects, pero is there any government agency that you think that the ombudsman should pay special attention to? Ano to eh, buong gobyerno to eh. The whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito, lahat talaga. We should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una po kayong pumapak dito sa DOJ, sa una po nating interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day.
basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa Ombudsman. I think that's also the same rule applies to the Ombudsman's office. So will be currently changes sa policy ng lifestyle changes? Lifestyle checks? Oh, kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the Ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng Ombudsman. And it has to be a working, running Ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga sali, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrampol na ating violate. Kaya we will lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law. Dapat igalang natin lahat yan. Ang mga reactions ng mga tao, tago na yung dapat magtago, lalo na si Dailustay. Sari-sari po. Sabi ni Pugahan, alam na ipipilit ni Bangagya. Sabi ni Speed Masanay, the Filipino people are watching you. Baka wag ka magkamali, Rimulya. Baka ikaw na ang maging dahilan para tuluyang mapatalsik ang amo mong si BBM. Wala man po. Malabo na mapatalsik si BBM. Yan ang balita ngayon. No? PBBM hindi kabado sa mga nag-uudyok sa armed forces na magbitiw ng suporta sa gobyerno. Professionals po ang armed forces natin. Ano yan? Mga uto-uto na maniwala doon sa mga retarded generals na nang-udyok po para sila makaupo. May promise sa kanila kasi na pag napatalsik si PBBM, sila din ang take over sa gobyerno. Malabo. Ito, pinag-aaralan daw or pag-aaralan ng gobyerno kung yung mga panawaga for withdrawal support for Marcos are seditious, treasonous. Sabi po ni Jose Castro, Malacanang will take a second look at calls for military to withdraw support from President Marcos Jr. to determine if such calls are acts of sedition or treason that are punishable by law. Sabi ni Jose Castro, aralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung may dapat na managot, siguro po dapat na makasuhan. Pero according to General Browner po at General Jose Nartates, ay mananatili po silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So wala pong dapat ikabahala ang taong bayan patungkol po dito. Kaya malabo yung mga panggagatong ninyo. Baka ang bagsak ninyo dyan, kulong dahil sa nakasuhan kayo ng sedisyon. Sabi ni Alex Sago, God bless po, congratulations. Sabi ni Randy Matt Jasen, kinatutuwa mo pa, Sir Dante Maravillas, ang korupsyon na nangyayari. Sino man nagsabing kinatutuwa ko? Kaya nga, gusto kong ma-impeach si Sara kasi issue yun ng korupsyon. At ikinagagalit ko yung pag-pressure ng mga senador kay Ping Lacson na magbitiw sa posisyon bilang Chairman Committee on Blue Ribbon Committee sa Senado. Kasi ang ibig sabihin nun, cover up. Matapos na ibunyag ni Ping Lacson na almost all sa mga senators sabit sa insertions. Paano mong nasabi na galit ako sa natutuwa pa ako sa korupsyon? Galit na galit nga ako sa korupsyon. Kaya dapat hindi makaupo si Sara Duterte na anak ni Digong, na si Digong nagsabi siya mismo na marami din siyang nanakaw kaya lang naubos na. Siya mismo nagsabi. Kung patunay, ang balik tanong mo, hindi nga masolusyonan ng flood control dahil poon mo mismo ang puno. Paano naging poon mo mismo ang puno? Referring to BBM, na siya mismo yung nag-expose ng corruption sa flood control. Siya yung nagsabi, maya naman kayo. Ang pinaniniwala ninyo, yung propaganda ng mga DDS. Kasi DDS po kayo, naniniwala kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Walang issue sa flood control kung hindi in-expose ng ating Pangulo at in-establish niya yung sumbong sa Pangulo. Walang ganitong investigasyon. Siya mismo yung nagpapa-imbestiga. Lahat baliktad yung mga sinasabi ninyo. Kung talagang hero yung poon mo, Marcos mo, dapat matuldukan yung natuklasan niyang ghost project kuno at mapanagot ang nasa likod nito. Yun ang ginagawa ngayon.
Kahit ikaw, alam mo mismo sinong nasa likod. Tumahol na nga yung tuta pirmado ng poon mo. At ano ang sabi niya sa statement? Di niya magawa nung isa lang siya at pirmado pa ni Marcos. Asan man ang sinasabi mong dokumento? May pirma doon sa BICAM si Chis Escudero. Wala man doon sa BICAM report na pirma si Martin. Ni pangalan niya wala. Sabi ni Deputy Speaker po, no, hindi nag-attend ng BICAM conference si Martin. Malinaw sa resibo. Walang Martin Romualdez. Yan o, Senate President Chis Escudero nakapirma. Walang Martin Romualdez dyan. May nakita kayong Martin dyan. Yan o, Grace po, chairperson sa Congress, Saldico. O ito galat, ito senador. O ito galat, congressman. Walang Martin Romualdez dyan. Nagbubulag-bulagan kayo. Gusto ninyo idiin si Martin Romualdez para ikonik kay President Bongbong Marcos. Yan ang agenda ng mga DDS at Duterte senators. Huwag kami, hindi kayo lulusot kasi walang resibo. Ang may resibo sa mga kalyado ninyo. Sabi ni Joel Basquinas, iyakan talaga. Sabi ni Amy, the day of reckoning has come. Tourist na lang, may git. Yes, congratulations Mr. Remulla. Nag-iyakan mga company. Iyakan sila. Nanggagalaiti ang mga DD sheets. Bakit na takot kayo? Kakasuhan daw ang mga Duterte at mga allies. Well, kung may mga matibay na ebidensya ng katiwalaan, dapat talaga sila kasuhan. Namihasa kasi sila kay Martires na pro Duterte. Max framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.